Ngayong araw nga mga tambayers, magbabayad ako ng internet. Dahil malapit na mag-due date mga katambayers, kailangan ng bayaran. Tapos yan mga katambayers, balat na balat ako dahil sobrang init mga katambayers. Baka mangitim kasi ako mga katambayers. Charot! Ayun nga mga katambayers, tapos na ako magbayad. Siyempre, bawal din kumuha ng video sa loob mga katambayers. Kaya yan, nakatapos na ako. Tapos yun mga katambayers, nagdesisyon ako na palitan ko na yung gulong ko sa likod kasi luma na mga katambayers at saka butas na rin. Yan, bago na naman yung aking gulong mga katambayers. Medyo mahal nga lang yung ikinabit ngayon na gulong mga katambayers. Sabi ni Manong, meron daw mas mura niyan, pero same quality lang din. Pantublex. Kung ini-interior mo man lang, dapat yung quick na grill mo binili. Ayun yung binigay. Quick na grill, yun ang pang-interior. Mahal to, mas mura yun. Ayun yung binigay nila eh. Quick na grill, yun ang pang-interior. Ito pantublex to, mahal to. Kala ko i-tublex mo kasi puti yung binili ko. Yung grill, yun ang interior. Pero halos parehas din yung span. Pero mura yun. Mahal talaga. Ah, Mahal lang talaga yan. mahal lang to kasi pantublex to. Kung i-interior mo, dapat yung grill. Pero makapal naman yata yun eh. Parehas lang. Ah. Parehas lang ng green. Ganyan din naman eh. At ayan na nga mga tambayers, tinanggal niya na yung karton sa loob ng gulong mga katambayers. Tapos dyan mga katambayers, nilagay niya ng langis yung gulong para mamaya pag ipinasok yung interior, is madulas mga katambayers. Tapos ayun nga mga katambayers, inorienta ko ni Manong, yung nabili ko nga daw na gulong is pang tubeless. Sabi ko naman kay Manong okay lang, at least naka-tubeless na yan, just in case na wala nang mabiling interior, pwede ko na siyang ipa-tubeless. At ganoon naman din ang suma kahit na magtipid, ganoon pa rin. Di doon ka na sa mahal para magtagal. Kaysa sa mura, naiiwan ka rin. Charot! At ayan na nga mga tambayers, nilalagay na ni Manang yung gulong doon sa mags. Yan, bali ganyan yung ginagawa niya mga katambayers. Pagkatapos yan mga katambayers, isusunod niya naman yung interior na ilagay dun sa gulong na ipasok. Tubeless ano? Bakit napapangitan niya? Bakit? Ang dami na ano eh. Ang dami na ano na ayaw nila tubeless. Tsaka hindi ako sanay sa tubeless. Marami na. Wala, mga tubeless na. Wala, mga gusto na yan. Bihira na lang yung may interior. Bihira na lang yung ganito. Kaya minsan, wala nang nagbibenta minsan ng interior nito. Ako nga, hindi na ako nagbibenta ng interior ng ganito. Saka na. At least nakaano na yun ng tubeless. Halimbawa ano, wala kang mabila ng interior, pwede mo itong Yun nga. tulong mo na to. Nakaandaan eh. Oo. Bihira kasi yung may interior na ngayon na nagbibenta ng ganito. Minsan, sa kanila meron. Pero bihira na lang. Quick nga ang grade, bihira na lang. Benta ng grade. Talaga, dyan ito na pag-tubeless na. Kaya pwede na yan. Pag tinanggal ang interior, tubeless na yan. Tubeless na. Bibili ka na lang ng pito, 50. Tapos sealant, 100. Ganun din. Interior, 150. Nabago lang yung interior yan. Kaya nga pinatang mo, nabutas kasi ito eh. Ato, nabutas na. Nabutas na yun eh. Butas na. Kung saan yung na paano niya, nabubutas niya. Yan o. Eh, di ba? Yun, dun lang siya. Kapapalitan yung interior niya eh. Hindi kasi sinapinan. Kaya pinatang ko na eh. Ayos naman yung gumawa, di ba lang sinapinan. Dapat pag may mga ganyan, sinasapinan niya. At ayan ang mga tambayers, nilagyan na ni Manong ng hangin yung gulong. At iniinsist talaga ni Manong na mag-tubeless na lang ako kaysa gumamit ng interior daw. Pero ang sabi ko naman bago pang palit yung interior ko, saka ko na lang pag-iisipan mag-tubeless pag wala na talagang mabiling interior. Sa ngayon, interior muna yung gagamitin ko. At ngayon naman mga tambayers, pinaayos ko yun dyan sa may right side ko mga tambayers kasi pag i-start ko, hindi na gumagana yung switch.
Tapos yan mga tambayers, hiningin sa akin yung susi para i-start. Yan, tinesting niya mga tambayers. Tinatanong niya ako kung umiilaw yung likod. Sabi ko, oo naman na may ilaw. Tapos yan mga tambayers, kumuha siya ng kaprasong wire. Tapos pinagduktong niya mga tambayers. Tinignan niya uli kung umiilaw yung likod. Sabi ko, umiilaw. Tapos yun nga, pinabili niya ako. Hindi ko alam kung anong tawag nun. Basta inabot niya lang sa akin yung parisan. Ayun, 30 pesos yung halaga ng mga katambayers. Tapos yan mga tambayers, ibinigay ko na sa kanya. Pagkabigay ko mga tambayers, ikinabit niya na kaagad. Tapos tinesting niya mga tambayers. Nang umilaw na mga katambayers, ayun, tinornilyo niya ng mga katambayers. And bali nahihirapan pa siya sa pagtutornilyo mga katambayers kasi medyo maliit yata yung tornilyo. Fast forward na tayo mga tambayers, nakauwi na ako ng bahay at yan ang motor ko, bagong palit na ng gulong. Hanggang dito na lang mga tambayers, maraming salamat.